What's up mga uncle? Meron tayo ngayong turbo. Turbo ito ng Hilux D4D. YD25? Ay hindi. 1KD. 1KD engine. So, ngayon, ang gagawin natin kasi ang issue nito, hindi pa naman siya masyadong magalaw dito pero nagli-leak. So, try natin i-rebuild. So, ang nakaganda lang dito, kasi kung magre-rebuild ako nito, hindi na ako masyadong magpagod. So, ang gagawin lang natin, maglagay lang tayo ng marking dyan. Tapos ito, napukpok ko na to, matigas-tigas to. Tapos, siyempre, ang pinaka-the best talaga na gagawin mo, linisan mo to. At i-check, double check. Kasi, pag ito ay sira, nag-leak, ganoon din. Maglulu-power din. Kasi ito yung magbibigay ng pag mag-overboss siya, ito yung magko-close and open. Okay? Nagko-control to. Ito yung kinokontrol ng BGT natin, yung variable gate turbo, ito yung may electronics na motor. So, i-check lang natin yung sa loob kung okay pa ba yung nandito, yung parang bintana niya. Ewan ko lang kung makikita niyo yan. Yan, kita yan. I-check lang natin yan. Pag maganda yan, tapos ito nagalaw, which is a good sign na pwede pa natin i-rebuild talaga yung turbo. At saka, konti lang ang magagastos. So, ganito lang naman yung gagawin yan. Kunting punas-punas. Australian standard. Ayan, so, bakit ito kapalitan? Kita nyo yan. Basa. May leak. Lumalabas na yung langis dyan. So, pagkatagalan nito, pag hindi ito pinalitan agad or hindi na i-repair agad, magra-run away diesel lang tawag nun. So, pag nag-run away diesel, makikita nyo may mga unit na nagwa-wild na kahit patayin nila ay hindi na mamamatay yung makina dahil po yon sa langis dito. Hanggang maubos pa yung langis bago mapatay yung makina ng mga diesel or mag-overheat. Yan. So, pag nag-run away diesel, ang cause niyan, nag-leak yung turbocharger. Nag-leak siya. Yon ang pinaka main cause. Kaya itong mga langis-langis na to, papunta to sa higupin yan. Dito yan. Ito, intake to higupin yan. Ito, exhaust to. Pero dito, lumuluwa ng langis yan. Tapos nahihigop yan ng makina. Kaya nagra-run away diesel ang tawag minsan. Minsan din sa injector na nag-i-stack up. Pero ito, isa din to sa dahilan. Pag ito kasi yung langis, combustible pa rin yan, na pa rin yan, parang diesel pa rin yan, pero mausok nga lang. Okay? So yan, forward tayo. Fast forward. Siyempre, hindi na tayo magpapagod. Cartridge assembly na. Sa halagang $99 lang. Okay, may automatic, brand new turbo ka na ulit. Di ba? Mura lang. Papamura lang tayo. Yan dapat. So, ito yung itsura sa loob niyan. Yan yung magko-compress ng hangin. Di ba? Compress niya yung hangin para magkaroon ka ng turbo boost sa intake mo para lumakas yung makina. Additional boost or yan. Kasi yung makina kahit walang turbo, andar at tatakbo yan. Pero sa mga electronic engine meron ng ganito. So, yun din, sa pagkabit din yan, kita nyo yung gumagalaw-galaw na yan. Yan yung actuator natin. So, ito yung magiging attachment ng BGT, yung motor ng turbo, yung variable niya. Tapos, ito yung mag-attach naman dito. May keyhole to para magalaw-galaw. Open and close, open and close. Ayan. Yan lang pala to bilis lang pala mag-repair. Diba? Basta maintindihan nyo lang yung turbo kung anong function niya. Kaya nyo rin yan. So, try natin i-rebuild. Hindi na rebuild to. Repair lang talaga. Instant repair. So, yan nga. Kailangan. Nag-marking kasi ako dito.
Hanapin ko lang. So, may marking ako dito. Ito din. So, dapat dito yung nakaposisyon yung ano natin. Actuator. Yan. Actuator. Nakaposisyon dapat yan. Actuator dyan. May marking na yan. Siyempre, meron niyang lock ring. Hindi natin pwedeng mawala to. Hindi. Sale lang pala to. Parang spacer lang. Yan. Wala akong lock ring. Ring lock, lock ring. Ring, ring. Ayan, ganyan. Pasok natin sa loob-looban. Okay. So, actuator. So, ayan. Sa pagkabit pala ng actuator, ito, dapat maano natin to, ma-shoot sa pinaka-key niya. Ayan, makikita niyo yan. So, nandito yung pinaka-key. Ayan. Dito. So, syempre, nagmarking tayo kung saan banda yung actuator. Kasi, pag pwede kasing malagay nyo sa ibang ano yan, holes, pero hindi gagana to. Dapat mapagana natin to. Yan ang pinaka-importante dyan. So, yan, dapat matapat lang talaga tong actuator dito. Tapat lang natin. Saka double check natin kung gumagana ba. Kasi mahirap na. Suot lang natin yan. So lang yung yan lang muna. Yan. Oh, stack up ata. Wala, stack up. Hindi ko pwede. Dapat ma-align talaga siya. Kasi pag nilagay mo lang agad yan, yari tayo. Sayang yung gawa. Medyo masilan. Hindi siya pwedeng ano lang. Basta-basta lang magkabit. Yan. Ito ulit. Malayo. Basta ita-timing ko lang to. Tapos fast forward na lang tayo. Ito, nakikabit natin, no, pero hindi ako satisfied sa ano, actuator. Kita ko sa iyo kung bakit, ha. Yan. Hindi pa rin siya naka-close ng maigi. Dapat i-align talaga natin na close talaga yung ano na yan. Yan, open siya, pero pag i-close natin, still naka-open pa rin. May ano, may nakakatakas. Dapat i-close talaga natin. Yan, o. Wala. Negative yan. So, backlash ulit. So, ayan. Kinumpara natin yung adjuster dito sa actuator. Tapos, kinopya ko lang yung distance niya kung ilang thread yan. Yan. Kasi nga, medyo may opening pa siya. So, try natin yan. Ito yung adjuster niya, oh, sa actuator para sa close position. So, tingnan natin yan kung pwede na ba yan. Mag-close na ba yung wastegate natin. Yan. Yan, nakapit na natin. Tapos check natin yung wastegate actuator. Kita nyo ba? Yan. Yan. Dapat naka-close. Yan. Close. Yan, o. 0-0 na, o. I-focus natin. Kanina nakanganga pa, diba? Ngayon, close na. Yan. So, yan dapat ang, ano, i-check ng maigi sa pagkabit, pag-rebuild. Kasi pag hindi nyo ano yan, yari tayo dyan. Back job ang trabaho. So, walang turbo boss. Mangyayari, ano na. Dito.
may turbo boost nga, pero lahat ng mga dumi or mga soot, tawag nun soot, papunta dyan sa intake nyo, kaya mabilis mag-carbon. Yun, no? Dapat ganyan, close talaga. Kanina nakaganyan eh. Yun, no? Nakaganyan lang kanina eh. Kaya hindi ako satisfied nun. Ito, okay na. Yan talaga close. Okay? Yan yung function yan. Wastegate actuator. Oh. So, yun lang ang pinaka-importante. Tapos, siyempre, nag-marking tayo. Tapos, buuin na natin. Alright? Yung dahilan bakit natin kakalasin to. Oh, di ba? Yan oh, langis yan. Tinatapon niya yung langis papuntang intake. Yan. Yan yung dahilan. Ang bilis nagkakarbon ng ano. Kahit kakalinis lang ng EGR. So, cleaning lang to. Pero siyempre palitan natin to kasi nag-leak. Meron namang nabibiling ano nito, rebuild kit. Dito din sa cartridge na to. Cartridge ang tawag nito, impeller to. Cartridge buo to. So, may rebuild kit na bibili nito. Pero dito sa amin, ito lang, mas recommend ko yung ano, ito ng buo na. Kasi hindi ka na magsisit up, hindi ka na magsisitting. Tsaka bago yung shafting at tsaka yung mga kit lahat. Kasi ito na manufacturer ang nagsit up niyan. Kaya din naman, pero minsan nakakamali yung ano, size ng ano, yung mga shop seal. Okay? Pag mali yung sa shop seal noon, leak pa rin. So, paulit-ulit lang yung trabaho. So, ganun lang. Fast forward na tayo. Lilinisan ko lang to. Tapos, kakabit na natin. Okay. Tapos na natin maturbo rebuild. Hindi naman rebuild to eh. Change part to eh. Ayan, tinanggal natin. Kasi naglilik na to. Ayan, ayan, nagsasabaw. Sabaw. So, wala na yan. Ito na yung kakabit natin sa mga unit. Ito kasi pinapalitan. Tapos, ginastusan lang para ma-rebuild. Para mabenta ulit. Okay, turbo actuator check. Check muna natin, baka madali na naman tayo. Yan. Diba? Okay. Goods! So, yung ano na lang. Ito kasi, walang step motor. Step motor ang tawag nun. Yung sa actuator na yan. Yung variable. Step motor yan. Nabibili din naman yung step motor na ano, separate kung sira talaga yon. So, pero mainly ito talaga ang pinaka ano, cause ng too much carbon. Too much carbon. Tapo na yan. Yan, tapos okay na.